Magandang araw para sa ating lahat. Muli ay welcome sa talakayan ng ikapitong module na pinamagatang Panunuring Pampanitikan. So, ang video discussion na ito ay ang kabuuan ng nilalaman ng ikapitong module at naglalaman din ito ng karagdagang impormasyon na makatutulong upang lalo nating maintindihan ang nilalaman ng module number 7. So, una ay ang katuturan ng panitikan. Kapag sinabi nating katuturan ng panitikan, ito ay tumutukoy sa mga kahulugan o definisyon ng salitang panitikan. So, ang mga sumusunod na personalidad ay ang mga taong nagbigay ng sariling pakahulugan nila sa salitang panitikan. So, unahin natin sa Webster. Ayon kay Webster, ang panitikan ay anumang bungang isip na naisatitik. So, ayon sa kanya, ang panitikan daw ay anumang bungang isip na naisatitik ng isang tao. So, ibig sabihin, ito ay yung mga bunga ng kanilang kathang isip, tapos naisulat nila ito gamit yung kanilang mga sabihin na nating imagination, 'di ba? May mga naisusulat kasi tayo na nagmumula mismo sa ating mga isipan. So ito ay ayon kay Webster. So hindi nga ba't ang ating mga panitikan ay yung mga naisusulat na literatura? So ito ay may malaking ambag sa ating lipunan, kaya nga ang lahat ng mga ito ay naka-imprinta, yung printed na po. Dahil noon pa lamang kung ano ang maisip ng mga tao na nais nilang isulat ay nagiging bahagi ng ating panitikan ngayon. So next ay si Brother Azarias. Kay Brother Azarias naman, ang panitikan, ito ay nagpapahayag ng mga damdamin ng tao tungkol sa iba't ibang bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa pamahalaan, at sa lipunan. Okay, so ayon kay Brother Azarias, ang panitikan ay mga naisulat na naglalaman ng iba't ibang bagay. So, sa dami ng panitikan natin ngayon, class, sa lahat ng genre at paksa ay mayroon tayong makikita. Kaya dyan natin nakikita sa ating panitikan na ito ay mayaman dahil hindi lang siya puro kwento, kundi naglalaman din ito ng mga panitikan or mga literatura na sumasalamin sa ating kultura, pamumuhay at estado ng lipunan ng isang bansa. So, ikatlo ay sina Paz Nicasio at Federico Sebastian. So, ang panitikan ay kabuuan ng mga karanasan ng isang bansa, mga kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan, at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag sa mga piling salita. So, ayon naman kila Paz Nicasio at Federico Sebastian, ang panitikan ay tungkol sa isang bansa o isang lahi na nagpapakita ng paraan ng kanilang pamumuhay, way of living nga na ika nga, at nakikita rin sa kanilang mga panitikan ang lahat ng kultura na mayroon sila. So dahil dito, dahil ito pala ay naisatitik na kung saan nababasa at naihahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig, di ba? Through the literature of other country, sabihin na lang natin sa ating bansa, ay nalalaman din ng ibang mga bansa ang ating mga kultura kapag nababasa na nila ang mga nakasulat sa ating literature or sa ating panitikan. So next po ay ang mga layunin sa pag-aaral ng panitikan. So, ang pag-aaral ng panitikan ay naglalayong una, maipakilala sa mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng panitikan mula sa panahon bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, mapalalim ang pangunawa tungkol sa mga paraan ng pagbibigay buhay sa mga saloobin, ang pagnanasa at paniniwalang Pilipino sa pamamagitan ng panitikan
bilang produkto ng lipunan at kasaysayan. So, makakatulong sa paglikha ng kritikal na pananaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga layunin ng panitikan, maging salamin ng buhay, sumang-ayon o bumalikwas sa namamayaning kalagayan at panghuli, makabuo ng kamalayan na tumitingin sa panitikan bilang mayamang bukal na mga saloobin at paniniwala tungkol sa makatuwirang ugnayan ng tao sa sarili, tao sa kanyang pamayanan, at tao sa kanyang lumikha. So, ang apat po na mga layunin na panitikan na nabanggit ay nagpapakita ng realidad at katotohanang tumutugon din realidad at mga katotohanan na tumutugon sa mga tao upang makalikha ng isa pang daigdig na taliwas sa katotohanan. Diba? Isa sa mga layunin ng panitikan is kapag nagbabasa tayo ng mga literatura ay parang buhay ang mga karakter. Parang ibinabalik ka nito sa nakaraan upang malaman mo kung ano yung mga nangyari noon. Na maganda dahil nagkakaroon tayo ng impormasyon kung ano yung mga nangyari sa panahon nung bago pa tayo isilang. And then, nagbibigay din ito ng realidad na in real life setting na kung saan may mga akda na nagbibigay or nagpapamulat sa atin ng kung anong klaseng pamumuhay meron tayo ngayon, even the, anong tawag na nito, mga katiwalian, ganyan, may mga akda na negative ang effect at meron ding namang mga akda na may mga positibong epekto sa taong bumabasa nito. So, susunod po natin ay ang dalawang anyo ng akdang pampanitikan. Ito ay ang patula at ang tuluyan. So, dalawa lang ang akda nito. Ay akda ang anyo ng akdang pampanitikan. Una ay ang patula. Ito ay masining o karaniwang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng mga taludtod na maaaring may sukat at tugma. So, yung patula na sinasabi natin, ito yung meron siyang rhyming sa dulo, and then meron ding mga tugma. Ay, meron siyang tugma or rhyming sa dulo at merong pare-parehas na sukat ng mga pantig sa bawat taludtod. So, karagdagan dito ay nahahati sa mga taludtod o saknong din at ginagamitan ng mga piling salita na maaaring mayroong sukat, tugma, talinhaga, or maaari din namang wala. So, ang mga halimbawa nito ay ang liriko o tula ng damdamin, pwede ring pasalaysay, pwedeng tulang pandulaan, at pwedeng tulang patnigan. So, yung patula po natin is yung, ang tawag na nito, yan yung mga paraan ng pagsulat ng ang patula. It's either meron siyang iisang bilang ng mga pantig mula sa taludtod na una hanggang sa pinakauli, may sukat at tugma sa dulo, o di kaya'y wala. So, pwedeng either of the two, basta nakasulat siya sa paraang patula. Next naman ay ang tuluyan. So, ang tuluyan ay maluwag na pagsasama-sama ng mga salita sa katutubong takbo ng pangungusap. So, nabibilang dito ang anekdota, maikling kwento, alamat, mito, nobela, talambuhay, pangulong tudling, sanaysay, balita, talumpati, dula, at iba pa. So, ito po ay nasusulat ng malaya sa anyo ng mga talata na karaniwang binubuo ng mga pangungusap. So, ang difference lang nila dito, sa patula kasi parang limited lang yung mga words na mailalagay mo doon dahil yun nga, meron kang sukat at tugma na sinusunod. Pero dito sa tuluyan ay malayang mailagay mo lahat ng pangungusap or salita na nais mo kasi magfo-form siya in a way na parang pangungusap, sentence, and then makakabuo ka ng talata or paragraph. So, ang pinagkaibahan lang naman nila is yung mga hindi limited. Ang tawag nito, sa patula, limited yung mga words na gagamitin.
sa tuluyan naman ay hindi. Malaya kang maisulat kung ano ang nais mong sabihin. So class, remember yung dalawang anyo ng akdang pampanitikan ay patula at tuluyan. So ang susunod naman ay ang mga elementong lumilikha ng mga akdang pampanitikan. So meron tayong 4, kapaligiran, karanasan, salik na panlipunan, at pampolitika, and then yung panghuli ay salik na panrelihiyon. So ang mga elementong yan yung mga nakakaapekto kung nagsusulat tayo ng isang akdang pampanitikan. So unahin natin yung kapaligiran. So binibigyang pansin dito ang isang pook or lugar. Pook o lugar kung saan mo gagawin or saan mo gagawin ang akdang pampanitikan na iyong isusulat. Next, number 2 ay ang karanasan. Isang lunsaran ng mayamang paksa ang karanasan ng tao. So, kung ang maisusulat mo ay mula sa iyong sariling karanasan, maganda kasi magkakaroon ito ng magandang, ang tawag nito, simula at ending din. Dahil nga ito ay naranasan mo na, ibig sabihin, yung mga details na kailangan doon sa iyong akda ay maisusulat mo ng maayos. Dahil bukod sa naranasan mo na ito, alam mo na rin yung chronological or yung tamang pagkakaayos ng mga talata or mga pangungusap na iyong isusulat. So, yun ang maganda doon kapag kayong akdang gagawin natin is based from our karanasan. Marami kang ma-share at isa pa kapag babasahin ito ng readers, maraming maraming makaka-relate. Kasi may mga readers din tayo na minsan ay naranasan na din yung naranasan na din yung mga pangyayari doon sa akdang kanilang binasa. Pangatlo ay ang salik ng panlipunan at pampolitika. So, ang mga gawaing may kaugnayan sa lipunan, gayon din sa politika ay isang malaking bahagi sa pagpapadala ng mga kaugalian, karanasan, kalinangan, at kabihasnan ng isang pook o bansa. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, may mga negatibo at positibong epekto ang akdang pampanitikan na ating ginagawa at isinusulat. 'Di ba? May mga akda na nagpapamulat sa atin ng sitwasyon or real life situation ng ating politika or ng ating lipunan ngayon na minsan ay hindi na ihahayag ng vocal dahil hindi naman na ganun kadali na magpahayag ng sarili nating damdamin ngayon, mas lalo na kung may kinalaman sa gobyerno. Kaya ang ginagawa ay idinadaan nila ito sa sulat. Parang yung akda ni Rizal, yung Noli Me Tangere at yung El Filibusterismo. Yun ay nagpapakita ng estado ng isang lipunan, particularly ng bansang Pilipinas, di ba? Dahil sa akdang iyon, nakita natin at napag-aralan natin kung ano ang ano ang mga naging problema sa government noong kanilang mga kapanahunan na hindi natin alam na ganun pala ang nangyari kung hindi ito naisulat at hindi ito naging bahagi ng ating panitikan. Pang-apat naman ay ang salik na panrelihiyon. So, hindi natin matatawaran ang pananampalataya na natututunan natin sa mga dayuhan. So, ito ay nagkakaroon ng malaking impluwensya upang ang ating mga manunulat sa iba't ibang panahon ay nakasulat ng obra maestrang panghabang buhay. So, karagdagan lamang dito pala sa mga salik na panrelihiyon, di ba? Hindi lang mga akdang nagmumulat sa atin sa panlipunan ang pwede nating mabasa sa pampanitikan. Meron at marami din tayong mga akdang pampanitikan na tumutukoy sa panrelihiyon. So, marami yan. Yung Biblia na lang po na meron tayo ngayon ay isang uri na ng akdang pampanitikan. And then, yung mga kanta, mga awitin na meron tayo ngayon ay isang uri na rin ng akdang pampanitikan na under ng panrelihiyon na tinatawag. So, karagdagan na lamang sa mga elemento ay ang panglima
ang edukasyon na tinatawag. So, ang filosofiya ng edukasyon na naituro sa atin ay lalong nagpalawak sa kalinangan at karunungang taglay natin. Bakit edukasyon po? Nagkakaroon ng salik sa edukasyon dahil sa tulong ng mga akdang pampanitikan ay hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema pagdating sa edukasyon. Dahil yung mga akdang pampanitikan na ginawa noon ay napag-aaralan na natin ngayon at pinagkukuhanan na rin natin ng impormasyon mula sa nakalipas or mula sa tawag na nito, mga nakaraang pangyayari, di ba? Sa tulong ng mga aktang pampanitikan, parang kapag binabasa natin siya, ibinabalik nila tayo sa panahon kung kailan ito naisulat. Di ba? Kung malawak ang ating pangunawa, malawak ang ating imahinasyon, kapag nabasa mo na yung isang akda, mayroon at mayroon kang mapupulot na aral doon, or mas maigi nating sabihin na nagkaroon ka ng impormasyon sa certain na sa isang bagay, ganyan, or sa mga nakaraan na kakalaman mo lang ngayon, pero at least nagkaroon ng importansya yun sa'yo dahil pwede mo itong magamit sa larangan ng edukasyon. So, susunod po ay ang mga 12 akdang pampanitikan ng iba't ibang bansa sa iba't ibang panahon. So, ito ay nagdala ng 2 mahalagang kalagayan sa panitikan ng daigdig. So, yung mga babanggitin ko pong 12 akda ay ang akda ng or panitikan ng mga ibang bansa. Sa susunod na slide, yun yung panitikan ng sarili nating bansa, which is yung bansang Pilipinas. Una ay ang banal na kasulatan or ang Biblia. So, nagiging batayan ng pananampalataya ng Kristiyano. So, ito yung, ang tawag nito, sa Biblia, sa part ng Kristyanismo, diyan tayo naka-focus, di ba? Yung mga aral sa Biblia, ang siyang isinasabuhay, at minsan sinusunod na din, at isinishare sa ibang tao. Di ba? Sa ating preamble pa nga lang sa preamble natin sa Pilipinas, nakasama na doon yung tawag na nito, pagsunod sa hindi lang sa Biblia kundi sa may kapal, 'di ba? Parang yung banal na kasulatan natin, yan yung pinakamakapangyarihan na panitikan hindi lang sa bansa natin kundi sa buong daigdig. Susunod naman ay ang Quran. So ito ay Biblia ng mga Muhammadan or mga Arabia. So, Biblia ito ng mga Muslim. And then next, ang pangatlo, ang Iliad at Odyssey ni Homer. So, ito ay sa Gresya po, sa Greece. So, ito ang pinagmulan ng mga alamat at mitolohiya. Sila ang nangunguna sa pagkakaroon ng literature patungkol sa mga alamat natin at mitolohiya. Yung ating legends and myths. Pang-apat ay ang Mahabharata ng bansang India. So, ito ay tungkol sa kasaysayan ng pananampalataya. Pang-5, Divine Comedy ni Dante Alighieri. So, ito ay sa bansang Italy. So, ang panitikang ito ay nagpapahayag ng moralidad, pananampalataya, at pag-uugali ng mga Italiano. And then, pang-6 ay ang El Cid Campeador mula sa bansang Espanya. So, ito ay nagpapahayag ng kanilang mga alamat, pag-uugali, at kasaysayan. O, diba? Sabi nga kanina na ang panitikan ay ang nagiging lunsaran o nagiging daan natin upang makilala ang kasaysayan ng isang bansa. Kasi, diba, more on panitikan talagang naisusulat is yung history din ng isang bansa. Ang ikapito ay ang The Songs of Roland ng Pransya. So, kinapapaluban ito ng mga kwentong Roncesvalles at ang kilalang 12 Pares ng Pransya. So, ito ang nagtataglay ng kakristyanuhan ng Pransya. So, parang ano din ito, yung Bible ng bansang Espanya. And then, ang ikawalo ay ang 5 classics at 4 books ng China.
So, ito ay katitikan ng magandang kaisipan at filosofiya ni Confucius. Naging batayan ang mga aklat na ito sa pananampalataya, kalinangan at kasaysayan ng mga intsek na nakaapekto sa atin. And then pang-siyam ay ang Book of the Dead ng Ehipto. So ito ay kinapapalooban ng mga kulto ni Osiris at ng mitolohiya ng Ehipto. Itong Book of the Dead ng Ehipto, parang ang naging basehan nila dito is yung kwento rin doon sa Biblia, na kung saan yung mga nangyaring kamalasan or problema sa bansang Ehipto noong unang-unang panahon pa. Yun yung naging guide nila dito sa Book of the Dead ng Ehipto. Ika-10, 1001 Nights ng Arabia at Persia. So, ito ay nagtataglay ng mga kaugaliang pampamahalaan. So, pwede rin sa pangkabuhayan, pangkalinangan at panrelihiyon ng mga taga-silangan. So, yun yung nilalaman ng book na iyan. Pang-11, Canterbury Tales ni Chaucer ng England. So, ito ay naglalarawan ng mga ugaling Ingles at ng kanilang pananampalataya. And then, ang panghuli, Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe ng Amerika. So, si Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos na nagbukas sa mga mata ng mga Amerikano sa kaapihan ng mga lahing itim at ang simula ng pagpapalaganap ng demokrasya sa daigdig. So, kung mapapansin niyo yung mga akdang nabanggit, dalawa lang yung makikita nating pagkakaparehas nila. It's either ito ay tungkol or akda na panrelihiyon or akda ng panlipunan na kung saan makikita natin yung paraan ng pamumuhay at lipunan ng bansang iyon. So, ang mga panitikang ito ay sumasalamin sa panrelihiyon, sa pamumuhay, panlipunan at mga bansang may-ari ng akdang mga iyan. So, sa ating bansa naman, maraming mga akdang pampanitikan na naging inspirasyon ng mga manunulat ng iba't ibang panahon. So, maaari nating banggitin ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas, ang Nena at Neneng ni Valerino H. Peña, ang Banaag at Sikat ni Lope K. Santos, Maganda pa ang Daigdig ni Lazaro Francisco, Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino, Ang Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buhaya ni Amado V. Hernandez. So, hindi rin naman maitatanggi na sa ating bansa ay maraming kilalang manunulat. So, bukod kay Jose Rizal, ganyan, bukod kila Emilio Aguinaldo, ay mayroon din tayong mga kilalang manunulat. At yan nga ay yung mga nabanggit lamang po kanina. So, maraming kilalang manunulat dahil sa galing at husay ng kanilang akda. Diba? Nakilala sila dahil sa ganda ng naisulat nilang mga akda, akdang pampanitikan. So, natulad din ng mga akda sa ibang bansa na ito ay tumutukoy sa kultura, paniniwala at lahi na kinakatawan ng isang bansa. So, magandang basahin ang mga akda ng mga manunulat na Pilipino dahil nga ito ay naglalaman ng ating kabihasnan at mga pangyayari sa nakaraan na pwedeng magbalik sa atin sa mga nangyari noon. At magbigay linaw na rin na makatulong sa ating pag-aaral ngayon. 'Di ba? Kung papansin ninyo, yung mga naisusulat na akdang pampanitikan ng mga manunulat na Pilipino, kadalasan ang mga yan sa panahon natin ngayon ay naisasabuhay na. Naisasabuhay in terms na ginagawa na itong pelikula o di kaya ginagawa na itong teleserye. Parang yan na yung mga nagiging basis nila sa mga pinapalabas ngayon, which is good dahil na-promote yung sarili nating panitikan at sariling kultura ng ating bansa. May mga akda talaga na
naisabuhay or naisa pelikula na kung ito ay napanood na ninyo. Pero kung hindi pa, makikita naman ninyo at kung mababasa na ninyo yung mga content ng mga akdang Pilipino, makikita ninyo na ay dito pala binase yung teleseryeng ganito. So, yun ang ating magiging first na impression doon kapag nabasa na natin yung mga akdang panitikan ng mga Filipino writers. So, susunod naman ang mga kasangkapang pampanitikan na nagbibigay anyo sa akda. So, una, ang salitang estetika. So, ito ay nangangahulugang pakiramdam o anumang persepsyon ng isang tao. So, may dalawa itong uri. Ito ay sentidong panlabas at panloob. So, ang sentidong panlabas, ito yung tinatawag nating external senses. So, ang halimbawa nito ay ang paningin, pandinig, ang ating pangamoy, panlasa, at ang ating panlasa. At ang sentidong panloob naman, ito yung tinatawag nating internal senses. So, ang mga halimbawa nito ay ang mga imahinasyon, ating mga guni-guni, ang mga memorya, ang pangunawa, ang huwisyo natin, at ang pagpapasya sa isang bagay. So, susunod ay ang nilalaman. Ito ay tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliranin, aksyon, at tema ng isang akda. So, basically, sa nilalaman, ito talaga yung kabuuan ng isang kwento. So, nandiyan na po dapat lahat. Ang denotasyon naman, ito ay ang karaniwan at likas o literal na kahulugan ng salita o pangungusap. Ito ang kahulugang madaling mahanap sa diksyonaryo. Kapag sinabi nating denotasyong kahulugan, ito yung pagbibigay ng kahulugan sa pinaka-literal na paraan. Ito rin yung mga nakikita natin na kahulugan at talagang kahulugan na mahahanap natin sa diksyonaryo. So, halimbawa, ang salitang ahas. So, ano nga ba ang ahas kapag ito ay nasa denotasyon? So, ito ay isang uri ng reptilya na minsay makamandag. So, balit may ibang uri na hindi naman makabandag. Diba? Ang ahas, sa literal na meaning niya, it's a reptile. Na some ay mayroong nakakalason yung iba naman ay hindi, na pwedeng alagaan sa inyong mga kabahayan, ganyan. Another example is litrato ng puso, di ba? Sa literal na kahulugan nito or sa denotasyon, ito ay ang pagpapakita ng larawan ng puso, di ba? Merely ganun lang ang pagbibigay ng tawag nito, ng definition, dahil tinatawag na natin itong literal lang o kaya yung makikitang definition sa isang diksyonaryo. Unlike dito sa konotasyon, ito ay ang kabaliktaran niya. So, ang tawag sa mga implikasyong tinataglay ng mga salita o pananalita, dito sa konotasyon, ito yung hindi direct na meaning ng isang salita. Ito yung pagbibigay ng meaning or ng definition sa mas matalinhaga at mas malalim na pagpapakahulugan. So, halimbawa na lang natin yung ahas kanina. Diba? Kapag sa konotasyon, ang ibig sabihin ng ahas, ito ay isang taong traidor o tumitira ng patalikod. So, diba? Napaka-anlayo ng meaning niya from denotasyon to konotasyon. Pero, masasabi nating accurate yung meaning nilang dalawa even if it's fall on denotasyon or sa konotasyon kasi nga parehas itong pinoportray nung binibigyan natin na meaning na which is yung word na ahas. So kung titingnan natin sa realidad, parehas nitong tinataglay yung sinasabi nating denotasyon at konotasyon nito. And then yung pangalawang halimbawa natin, yung litrato ng puso. Kung sa denotasyon nito, ito ay nagpapakita ng larawan ng puso na literal. Kung sa konotasyon nito, ito ay sumisimbolo ng pagmamahal at pag-ibig. No, which is right, which is true. Dahil alam naman natin na ang simbolo ng puso or ang larawan ng puso, it portrays, tawag na nito, love. Nagpo-portray siya ng pagmamahal o di kaya'y pag-ibig. Ito yung sinisimbolo niya na mailalagay natin doon sa part ng konotasyon. Kasi, sabi ko nga kanina, kahit na ang meaning niyan ay denotasyon or konotasyon, parehas kasi nitong ipinapakita or pinoportray yung mga meaning
nung isang bagay na binibigyan natin ng definition. So, ito ay depende kung paano ito ginagamit. It's either sa isang pangungusap or sa salita na iyong binabanggit. Next ay ang diction. Pag sinabi nating diction, ito ay ang tawag sa paggamit ng salita. So, ipinapalagay dito na ang bunga ng maingat at makabuluhang pagpili ng mga salitang ginagamit ng manlilikha upang makamit niya ang pinakamabisang paraan ng pagpapatalastas ng kanyang nais ipabatid. Kapag sinabi nating diction, ang diction sa paraan ng pagsulat ng akdang pampanitikan, hindi yung diction kung saan, yung diction ng voice natin kapag sa, tawag mo ito, kapag oral yung work, pasalita. Kapag kapasulat po, yung diction, hindi mo yun makikita or hindi mo yun maririnig into the character na nakasulat sa mga panitikan. Kasi hindi naman sila, hindi sila, ang tawag na nito, hindi mo sila makikita or hindi mo maririnig yung kanilang sinasabi. Kasi nga yung akdang pampanitikan natin, more on binabasa siya. So, yung diction na tinatawag dito is yung paggamit ng mga tamang bantas para ma-portray yung feelings ng character doon. Kasi makikita mo naman kapag nagbabasa tayo ng, for example, maikling kwento. Sa maikling kwento, di ba? Hindi sasabihin doon na nalulungkot yung character or yung tauhan. Pero makikita mong malungkot or mababasa mong malungkot yung tauhan doon dahil doon sa diction or doon sa paraan ng mga salitang ginamit at kung wasto yung bantas. Makikita mo rin kung galit siya. Ang daming exclamation point doon sa dulo ng kanyang pahayag. So, yun yung kaibahan ng diction sa akdang pasulat at sa akdang pasalita. Pag sa pasalita kasi, walang problema dyan, naririnig natin. Kung ano yung emosyon na ng salitang binitawan nila, maririnig mo agad. Pero doon sa akdang pasulat, hindi mo siya maririnig, kundi mababasa at makikita mo siya. At depende na lang kung sa paraan ng kung paano mo ito binabasa. So, magkaiba po yun. Be careful doon sa diction ng oral at nung tawag nito, pasulat. Ang susunod ay mga kasangkapang panretorika. So, ito ay may kinalaman sa kaayusan ng mga salita o pagkakasunod-sunod ng mga elemento ng pangungusap. So, ang pinibigyang halaga dito ay yung mga pinakasimple or yung pinaka-basic na dapat nataglayin ng isang akda. So, parang ito yung mga grammars na sinasabi. Next ay ang mga kasangkapang pansukat. So, ang tawag sa mga pamamaraan na ginagamit ng akda, lalo na ang tula, bigyan ng angkop at kaaya-ayang daloy ang indayog ng mga salita at pangungusap kapag ito ay binibigkas. Dito sa kasangkapang pansukat naman, kapag yung akdang isinusulat natin, yung anyo nito ay yung patula, kanina na nabanggit ko na, hindi pwedeng lahat ng salita ay gamitin dito. Mas lalo na kung ang gusto mong isulat ay ang mga gusto mong gamiting salita ay mayroong double meaning, sabihin na natin. Tinitignan diyan bilang pansukat ang mga ito. Kasi titignan diyan ng mga susuri kung angkop ba yung mga salitang ginamit or hindi. Ang susunod ay ang tugma o rima. Isa nito ay bilang marker ng sukat dahil tuwing lumilitaw ang tunog ng tugma ay dulo ng isang berso. Ang tugma o rima, nakikita natin yan sa mga akdang patula. Diba, meron silang rhymes doon sa dulo ng at the end doon sa dulo po ng salitang kanilang ginagamit. Halimbawa, kung A lahat, so sa unang taludtod hanggang sa huli, letter A yung nandoon sa kanilang dulo. At mayroon tugmaan din ito dahil kapag binabanggit mo siya, magkakaparehas yung tunog nila sa dulo, which is maganda dahil, 'di ba, nagbibigay ito ng kasiyahan sa taong bumabasa. Ang susunod ay ang mga kasangkapang metaphorical. So, dito kabilang ang mga simile, metapora,
ironia, allusion, ito yung tinatawag nating figure of speech. Sa pagsusulat ng akdang pampanitikan, napaka-importante na gumamit tayo ng mga kasangkapang metaphorical. Yung figure of speech na tinatawag, ito ay makakatulong sa inyo upang mas mapaganda yung akdang isusulat ninyo. Kasi kung puro literal na lang na pahayag at salita ang gagamitin mo doon sa iyong akda, parang napaka-boring nitong basahin. Mas maganda kapag may mga gagamitin kang salita, mabubulaklak na salita na nagkukubli ng kahulugan. Yung hindi agad malalaman ng readers na ayun pala yung ibig sabihin niya. So at least meron silang merong surprise effect yung gagawin or yung isusulat mong akda kapag gumagamit tayo ng metaphorical or yung figure of speech natin na nagbibigay ganda sa pagsulat ng isang akda. Next ay ang tono. Pag sinabi nating tono, ito ay ang nagsasabi kung ano ang saloobin ng nakapaloob sa teksto. So, ito ay parang yung sa part ng diksyon. Sa tono, makikita po natin, yun nga yung sinabi ko kanina, kung galit ang karakter doon sa ating binabasa, makikita mo doon sa mga salita at bantas na ginamit ng writer. Ang panghuli ay ang istruktura. So, binibigyang halaga ang pangkalahatang kaayusan at pagkakahanay ng mga bahagi ng isang akda. Sa istruktura, ito yung pinakaling tinitignan. Kung yung structure ba ng paraan ng pagkakausap ng mga pagkakasulat ng mga pangungusap ay maayos, ang mga bantas na ginamit ay wasto, o ang mga salitang ginamit ay angkop. So, dito tinitignan lahat sa istruktura yung mga bagay na ganun. Para bago i-publish, para bago basahin ng iba, ay tama at wasto yung mga naisulat. Next ay ang focus sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. So, ano nga ba ang pangunahing paraan sa pagsusuri ng akdang pampanitikan? So, syempre, di ba, walang magaganap na pagsusuri kung walang babasahing akda. Yun yung pinakaunang paraan natin upang masuri ang isang akda. Ito ay basahin muna dapat. So, una, ay meron tayong tatlong focus dito. Unahin natin yung pagsusuring panglingwistika. So, ito ay pagsusuri sa akda ayon sa tiyak na elementong ponemiko, tulad ng sukat at tugma, pantig, letra, onomatopeya na nakapaloob dito. So, masusuri ang akda batay sa mga kahulugan ng salita. So, class dito, tinitignan iyong mga detalye ng mga ginamit na salita. So, nakafocus din ito sa pagsusuring ng mga grammatical error ng isang akda. Ang susunod ay ang pagsusuring pangnilalaman. Ito ay pagsusuri sa akda ayon sa mga nais sabihin nito or yung konteksto na tinatawag. So, dito class, ang pagsusuri naman na ito ay nakafocus lamang sa nilalaman ng akda. So, ang tinitignan dito ay iyong daloy mismo ng kwento at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kung nasa wastong ayos ba ito or hindi. Kung angkop ba ang nilalaman ng kwento sa kanyang tema at paksa, at kung angkop ba yung mga salita or pahayag ng mga karakter sa kwento. So, yan yung tinitignan sa pagsusuring pangnilalaman. At ang huli ay ang pagsusuring pampanitikan. So, ito ay pagsusuri sa akda ayon sa mga tiyak na teorya. So, nakafocus ang pagsusuring ito sa mga teoryang nakapaloob sa isang akda. So, maaaring may isang teorya or ang tawag nito, maaaring sa isang akda ay magkaroon ng maraming teorya. So, ito ay syempre nakadepende sa paraan ng pagkakasulat ng may akda. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na isang teorya lang ang nakapaloob sa isang akda. Mas lalo na kung maraming pangyayari ang nagaganap dito, pwedeng higit sa isa ang teoryang ang teoryang nakapaloob sa isang akda. Ang susunod naman ay ang mga dulog sa panunuring pampanitikan. So, kapag sinabi nating dulog, same din siya ng salitang teorya.
Sa teoryang pampanitikan, ito ay isang sistematikong pag-aaral at ang mga paraan sa pag-aaral ng panitikan na naglalarawan ng tungkulin o naglalarawan sa tungkulin ng panitikan kabilang ang layunin ng may akda sa pagsusulat. So, kapag sinabi naman nating teorya, ito ay formulasyon ng paglilinaw ng mga simulain ng mga tiyak na kaisipan upang makalikha ng malinaw at sistematikong paraan ng paglalarawan o pagpapaliwanag ukol dito. So, ang ibig sabihin naman ng dulog, ayon ito kay Anthony, so ito ay isang set ng mga pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. So, kapag teorya ang pinag-uusapan, yan yung mga pwedeng pinagmulan or pwedeng nilalaman ng mga akdang pampanitikan na ating babasahin or mga akdang pampanitikan na nabasa nyo na. So, unahin natin ay ang biographical. Sa biographical, ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan ng buhay ng may akda. So, ipinapahiwatig sa mga akdang biographical ang mga bahagi sa buhay ng may akda na siya niyang ang pinakamasaya, pinakamahirap, pinakamalungkot at lahat ng mga pinaka na inaasahang magsisilbing katuwang ng mambabasa sa kanyang karanasan sa mundo. So, sa paggamit ng dulog na biographical, kinakailangang bigyang pansin ng mga mag-aaral o mananaliksik ang ilang kondisyong ito. So, una, ang binabasa at sinusuri ay ang akda at ito hindi dapat ipagpalit sa pagtalakay sa buhay ng makata o manunulat. Pangalawa, sa teoryang biographical, ang pagpapasya sa binasang akda ay hindi kapintasan o kahinaan ng may akda. So remember class, kapag kaakda ito ng biographical, talagang umiikot ito sa kwento ng buhay ng may akda or ng makata. So, kapag kasusuriin natin siya, hindi tayo pwedeng magbigay ng pagsusuri na hindi dapat isulat or hindi hinahangad ng makata na ibigay. Kasi 'di ba, ito ay kwento ng kanyang buhay. Base ito sa mga karanasan na kanyang naranasan. So, diba? So, parang who are we to judge doon sa mga pangyayaring kanyang naisulat kung siya nga mismo ang nakaranas nito. So, kapag sa pagsusuri ng biographical, hindi kinakailangan na puro negative ang ilagay po natin. Dahil, yun nga, sa biographical, ito ay kwento, hango sa totoong kwento ng may akda mismo. Next ay ang historical. So, ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan. So, ito ay bahagi ng kanyang pagkahubog. So, nais din nitong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo, di ba? From the word itself, history. So, ang mga akda dyan, syempre, ay tungkol sa mga nakaraan na humubog sa isang tao or sa isang bansa. Ang susunod ay ang klasisismo. Kapag sinabi natin klasisismo, sa teoryang ito, sa teoryang pampanitikan na ito, nagmula ito sa Gresya. So, mas higit na pinapahalagahan dito ang kaisipan kaysa sa damdamin. So, sa klasisismo, ito ay naglalahad ng mga pangyayaring payak, pagkakaiba ng estado ng buhay, or sa buhay ng dalawang magkaibigan. So, pwedeng matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos ng may kaayusan. So, yun ay sa may part ng klasisismo. Ipinapahayag ng klasisismo na ang isang akda ay hindi naluluma o nalalaos. Sa kabilang dako, ay nangyayari o nagaganap pa rin sa kasalukuyan. So, nakasaad rin dito na nakatuon ang panitikan sa pinakamataas patungo sa pinakamababang uri. So, ibig sabihin, sa itaas matatagpuan ang kapangyarihan at kagandahan. Yung sinasabi ditong sa itaas is yung part ng pinaka-climax.
na kung saan sa gitna ng kwento or sa pinaka-climax ng kwento, doon yung pinakamagandang parte o yung pinakamagandang pangyayari. Sa humanismo naman, ito ay sumisimbolo sa panahon ng muling pagsibol or yung Renaissance na tinatawag po natin. Ito ay nagmula sa salitang Ingles na human. So, ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo. So, binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talento at iba pa. So, dignidad, pagpapahalaga sa sarili at kapwa ang umiiral sa dulog na ito. Ang teoryang humanism or humanismo ay pananaw na nakasentro sa tao sa halip na sa Diyos. So, sa filosofiya, ito ay attitude na nagbibigay diin sa dignidad at kahalagahan ng tao. Pinapaniwalaang ang tao ay nilikhang rasyonal. So, sa pagsusuri ng panitikan, ayon sa pananaw ng humanistiko, mainam na tignan ang mga sumusunod. Una, pagkatao, tema ng kwento, mga pagpapahalagang pantao, moral at ethical ba, mga bagay na nakaimpluwensya sa pagkatao ng tauhan, at pamamaraan ng pagbibigay solusyon sa problema. So, dito sa humanismo class, nakafocus lang talaga siya doon sa tao, doon sa mga tauhan na bumubuhay doon sa kwento. Ito yung mga kwento ng tauhan na tinatawag po natin. Nakafocus lang sila mismo doon. Kapag sinabi naman nating romantisismo, ang layunin ng teoryang ito ay ipinamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. So, ipinakikita rin sa akda na gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o sa bayang napupusuan. So, binibigyang halaga ang individualismo, revolusyon, imahinasyon at likas sa teoryang ito. So, pagtakas mula sa realidad o katotohanan ang hatid ng teoryang romantisismo. Di ba tama nga naman, sa mga akdang romance or ang teorya nito ay under ng romantisismo, umiikot ito sa kwento ng pag-ibig. Pwedeng kwento ng pag-ibig sa kapwa-tao, or pwede na namang kwento ng pag-ibig sa kalikasan, or kwento ng pag-ibig sa isang bayan, o yung pagkamakabayan na tinatawag po natin. Na minsan, ang mga akdang may teoryang romantisismo is parang skip natin from reality, di ba? Kasi yung imagination natin pagdating sa mga akdang ganyan, sa mga tungkol sa pag-ibig, ay masyadong malawak, di ba? Minsan nga iniisip mo parang ikaw pa yung karakter doon sa loob ng kwento. Na dahil sa masyado kang natutuwa or minsan at madalas nakaka-relate tayo sa kwento, kaya yung realidad natin is yung realidad natin is nagiging patungo na sa imahinasyon natin. To the point na parang yung mga pangyayari minsan sa mga akdang may teoryang romantisismo is napakalabong mangyari kapag sa in real life situation. Pero meron din namang mga ilan na talagang nangyayari sa tunay na buhay. Ang susunod ay ang realismo. Ang layunin ng panitikan ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan sa makatotohanang pamamaraan. So, sa makatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay, ngunit hindi tuwirang totoo, sapagkat isinaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagkaepektibo ng kanyang sinulat. So, nagpapahayag ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad ng buhay. Ang halimbawa nito ay ang akda ni Wilfredo Vertuso na pinamagatang Ambo. Isa pang halimbawa ay ang Bangkang Papel ni Genoveva Edroza Matute. So, yung mga akdang yan, class ay naghatid ng teoryang realismo sa atin kasi yung kanilang akda is
malapit na sa katotohanan o di kaya'y nangyari sa totoong buhay. Pero iba siya sa biographical. Kapag sinabi nating biographical kasi, ito ay kwento ng mismong may akda na talagang nangyari sa kanya. Pero dito sa realismo, ito ay ang mga pangyayari na nakikita natin na totoong nangyayari sa buhay at nangyayari din sa isang akda. Si formalismo naman, ang pagtuklas at pagpapaliwanag sa anyo ng akda, ang tanging layunin ng pagsusuring formalistiko. So, hindi binibigyang diin sa tsoryang ito ang buhay ng may akda, hindi nakapaloob ang kasaysayan at walang nababanaag na implikasyong sosyologikal. So, political, psychological at economical. So, makatuwid, ang pisikal na katangian ng akda ang pinakabuod ng dulog na ito. Dito sa formalismo, parang nakatuon siya sa kung papaano kinonstruct yung akda. Hindi siya tumitingin sa political aspect, sa economical aspect, ganyan. Wala. As in, wala siyang, parang walang pinapanigan kung ano man yung tema or ano man yung nilalaman ng akda. Dito sa formalismo, ito yung tsoryang tumitingin lang sa kung papaano ito isinulat, yung paraan ng pagkakasulat, at yung, ang tawag nito, parang nakatuon siya sa style ng manunulat. Kasi ang tinitignan niya nga is yung paraan ng pagsulat ng akda. Next ay ang psikoanalitiko. So, tanging ang ekonomiya lamang ang motibo ng lipunan sa tsoryang ito. Nagkakaroon lamang ng maturidad ang isang tao, bunga ng kanyang kamalayan sa kahirapan. So, ito ay psikoanalitiko, pinagsamang psychology and analytical. Ito yung sa emotional and mental nung akda. Existentialismo. So, ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili, na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo, o yung tinatawag nating human existence. So, sa utak at isip, nakasentro ang tsoryang pampanitikang ito dahil utak ang nagpapagana sa tao. So, tao ang pangunahing nilikha sa mundo. Siya lamang ang may kakayahang mag-isip at magdesisyon, hindi gaya ng hayop at ibang mga nilalang. So, dito sa existentialismo, ang pinagkaiba lang nila sa humanismo kasi sa tsoryang humanismo kasi nakafocus siya sa tao mismo. Sa existentialismo naman, nakatutok ito sa ang tawag nito, sa existence ng isang tao. Kung bakit siya nabubuhay, ganyan, or yung mga karakter doon sa kwento, kung ano yung essence ng buhay nila na pinoportray doon sa kwento. Yun yung tinutumbok ng tsoryang existentialismo. Kapag sinabi naman nating feminismo, ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. So, madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae ang pangunahing tauhan at ipinamamayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhang pambabae. So, from the word feminine, diba? Ang akda or ang kwento ay umiikot sa tauhang babae. Next ay ang imahismo. Ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, idea, saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may akda, na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. So, isang pamamalagay sa kinakailangang gumamit ng matipid at maingat na paggamit ng mga salita upang makabuo ng konkretong imahin or image. Nagbibigay pansin sa hanay ng mga salita at simbolismo ang nasabing kilusan. So, nagpapalaganap din ang kanilang hanay ng mga manifesto at sanaysay na kumakatawan sa kanilang tsorya. So, halimbawa dito ay ang panambitan na akda ni Myrna Prad. Dito sa may imahismo class, more on symbolism po ito. Yung akda ay gumamit ng maraming simbolismo
na nagpapakita ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, yung sa title pa lang niya, sabihin na nating bato, ganyan, di ba? Yung bato doon, maraming pakahulugan yon. Depende kung paano siya ginamit sa akda. Kaya turn out siya na ang ginamit na tsorya ay imahismo. Dahil ang bato ay maraming sinisimbolo. Parang ganon. Basta gumamit siya ng mga maraming symbol or maraming mga bagay doon na sumisimbolo sa mga pangyayari or sa tauhan mismo doon sa isang kwento. Ang susunod ay ang naturalismo. Ito'y tsoryang pampanitikan na naniniwalang malayang kagustuhan ng isang tao dahil sa kanyang buhay ay hinubog lamang ng kanyang heredity at kapaligiran. So sa panitikan, layon nito na ipakita ng walang panghuhusga ang isang bahagi ng buhay na bibigyang pansin dito ang mga saloobin, damdamin, kilos at gawi ng mga tauhan. So dito sa naturalismo, meron silang hawig ni humanismo na kung saan nakafocus lang sila sa pagiging simple, sa pagiging literal ng mga tauhan doon. Ang susunod ay ang archetypal. Pag sinabi nating archetypal, ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo, ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda. So, pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto at tema ng panitikan sapagkat ang mga simbolismong napapaloob sa akda ay magkaugnay sa isa't isa. So, ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinakikilala ng may akda sa mga mambabasa. So, kumukuha karaniwan ng mga simbolismo o imahe sa mga kwento hango sa mitolohiya, epiko, o maging sa Biblia tulad ng kalapati, tanikala, timbangan, kandila, sulo, at iba pa. So, dito naman po sa archetypal, although gumagamit din sila ng simbolismo dito katulad ng sa imahismo kasi maraming symbol ang pwede nating gamitin kapag yan ang tsoryang ginamit. Ibig sabihin, yung mga simbolo ay pwedeng hindi magkakaugnay. Kung yun ang gustong gamitin ng may akda, as long as meron siyang relevance doon sa kwento, pwede. Pero dito sa archetypal, kailangan lahat ng simbolong gagamitin mo ay may kaugnayan sa isa't isa. Para yung daloy ng kwento, iisa lang ang tema niya at may kaisahan sa mga pangungusap at sa pangyayaring nagaganap. Hindi pwedeng gumamit ka ng ibang bagay na nagsisimbolo ng ibang or may ibig sabihin ding iba. Hindi pwede. Dito sa archetypal, lahat ng simbolong gagamitin ay mayroong kinalaman sa isa't isa. Next, dito sa sociological, ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalayaan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may akda. So, naipapakita rito ang pamamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa na mapuksa sa mga katulad ng suliranin. Dito sa sociological, ang tawag nito, nakafocus ito sa problem or yung kung ang kwento ay umiikot sa problema ng mga tauhan na nabibigyan ng solusyon at the end. So, yun yung pinaka-focus dito. Sa pagsusuri ng mga akda, ay natatalakay ang mga kalagayang sosyal, sa kapamuhayan, ang mga sitwasyong nag-uudyok ng karahasan, nagtutulak sa tao, ganun at ng ganitong buhay, mga pagkakataong nagiging sanhi o bunga kaya ng mga pang-aapi at pagkakaapi, pagkaduhagi, kaimbihan o dili kayay ng kadakilaan, kagitingan, kabayanihan ng isang tao o pangkat ng tao. So yun nga, sabi ko kanina, dito sa sociological, sentro siya doon sa mga problema na kinakaharap ng mga tauhan doon sa loob ng kwento. Dito sa deconstruction naman, ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba't ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. So, pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nag-uudyok sa may akda na sumulat kundi ang pinaghalo-halong pananaw na ang nais iparating ay ang kabuuan ng pagkatao at ang mundo.
So, dito sa deconstruction, sa tingin ko lang, wala pa namang nagpapatunay po dito. Baka ako lang. Ang deconstruction ay parang pinaghalong-halong humanismo, existentialismo, naturalismo, at sociological. Yun yung parang summary ko doon, yung pinakabuod ko. Yung deconstruction is nilalaman din kasi niya, or ang tsoryang ito ay naglalaman din kasi ng mga katulad ng nilalaman ng mga tsoryang nabanggit ko po, 'di ba? So, ang pinakalayunin din kasi nito, first of all, ay ang pagpapakita ng iba't ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo, which is given na rin sa tsoryang humanismo at existentialismo, 'di ba? So, pinapaniwalaan din nila dito yung mga iba't ibang pilosopo or manunulat na walang iisang pananaw. So, kasama na under rin yan ng psychoanalytico at sociological. So, kapag kayong akda na susuriin po natin, ay makikitaan natin yung ng humanismo, psychoanalytico, existentialismo, or sociological, siguro magpo-fall na lang yan sa deconstruction. Dahil lahat ng lahat ng katangian ng mga tsorya na nabanggit ay nandoon na sa deconstruction. Parang all-in-one yung tsoryang ito. At ang panghuli ay ang tsoryang queer. So, ang layunin ng panitikan ay iangat ang pamantayan sa paningin ng lipunan sa mga homosexual. So, kung ang mga babae ay may feminism or feminismo, ang mga homosexual naman ay queer. So, 'di ba? Ang akdang may tsoryang queer, syempre ang pangunahing tauhan diyan ay mayroong kwento about sa kanyang sexuality, yung gender equality na tinatawag po natin. May mga akdat na isusulat na ganyan ang tsoryang ginamit. Dahil tanggap na rin naman nitong ating lipunan na meron talaga tayong mga kapatid, or meron tayong mga kapwa-tao na nabibilang sa ikatlong lahi. Sabihin na natin, di ba sila yung mga may ibang gender preference? So, kung sa mga babae, meron silang tsoryang feminism, syempre, sa mga nasa ikatlong lahi, meron din naman silang tinatawag na tsoryang queer. So, ang susunod naman ay ang mga pamaraan sa pagsusuri ng akdang pampanitikan. So, ang isang pagsusuri sa pampanitikan ay ang proseso kung saan binabasa mo ng mabuti ang isang akdang pampanitikan upang malaman kung papaano natagpuan ng may akda ang kanilang pangunahing mga puntos. So, yun yung pinaka-layunin nito, kung saan, kung kaya't meron tayong mga bahagi ng panunuring pampanitikan. So, mga bahagi ng panunuring pampanitikan, una ay ang pamagat. Ang pamagat, ito ay binubuo ng pangalan ng akda at ng may akda na iyong sinusuri at paksa ng iyong ilalahad sa paghihimay-himay. Sa panimula naman, ito ay ang impormasyon na may kaugnayan sa iyong sanaysay at kasiyasiyang pambungad na talata na kinabibilangan ng angkop na pahayag ng thesis. So, sa paglalahad ng thesis po, kadalasang nakapaloob sa panimula, nagsasabi ng iyong mambabasa kung ano ang aasahan ng kanyang readers or ng mga mambabasa. Ito ay ang nagpapahayag ng layunin ng iyong sanaysay at ang puntong iyong gustong iparating. Next ay ang katawan. So, naglalaman ng pagpapaliwanag ng iyong mga idea at katibayan mula sa teksto at sumusuporta sa iyong inilalahad na thesis. Ang panghuli ay ang konklusyon, ang buod ng mga pangunahing punto ng iyong ginawa na may katuturang komento tungkol sa teksto ng iyong pinag-aralan. So, class, iyan ang mga pinakamahalagang bahagi ng panunuring pampanitikan na kailangan sa lahat ng bahagi
ay sapat, tama at angkop ang mga impormasyon. Dahil dito, tinitingnan ang kabuuan ng isang kwento kung ito ba ay nasuri ng maayos o hindi. Next ay ang mga paraan sa pagsusuri ng maikling kwento. So, ito ay parang guide lang po ninyo. So, ang elemento ng maikling kwento, ano-ano nga ba ang mga elements ng ating maikling kwento? Una ay ang tagpuan. So, sa tagpuan, hindi po ito ang tagpuan ni Moira de la Torre, iba po iyon. So, ang tagpuan na tinutukoy po dito, ito ay ang lugar kung saan nagaganap ang kwento or naganap ang kwento, lugar na pinangyarihan ng mga mahahalagang pangyayari sa kwento. So, pwedeng marami yan as long as mayroong mahalagang nangyari doon sa lugar na yon. Pero kung iisa lang yung setting na ginamit sa akda, so be it, yun yung ilagay ninyo doon. Tauhan naman ang susunod, ang mga karakter na nagsisipagganap sa loob ng kwento. May mga pangunahing karakter na mga tinatawag na bida, may mga supporting character naman, at mga mangilang-ngilang may konting contribution sa kwento. So, kahit na maliit yung kanilang parte doon sa kwento, kasama pa rin sila sa mga tauhan sa isang akda. Pangatlo ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakaayos ng mga pangyayari sa loob ng kwento, kung paano ito nag-umpisa at kung paano ito nagtapos. Pang-apat ay ang tunggalian. Dito makikita ang mga suliranin na kinakaharap ng mga tauhan or yung mga pangunahing tauhan sa kwento na kung minsan ay dito nakatuon or dito umiikot ang kwento doon sa tunggalian ng mga pangunahing tauhan. Ang ikalima ay ang magandang kaisipan o pahayag. So, ito ay yung mapupulot po nating aral or ang mga mapupulot na aral ng mga babasa sa loob ng kwento. Ito yung mga moral lessons na tinatawag po natin. Ang panghuli ay ang simula at ang wakas. So, tumutukoy ito sa paraan ng mga manunulat kung papaano niya sinimulan at winakasan ang kwento. So, ito ay maaaring may magandang simula, ngunit may malungkot na katapusan, or pwede rin namang may malungkot na simula, pero may magandang katapusan. Diba? Happy ending. Diba? Mas gusto natin yung happy ending kaysa sa sad ending. Okay, ang susunod naman po ay ang balangkas ng maikling kwento. So, yung kanina is yung mga elements ng maikling kwento. Ito naman ngayon is yung balangkas. Kapag magsusuri po tayo ng isang maikling kwento, ganito po dapat yung balangkas na susundin natin. So, unahin natin dyan ay ang uri ng kwento. So, kung ito ba ay tungkol sa pamilya, trahedya, komedya, pagmamahal, at marami pang iba, kailangang i-state dyan sa uri ng kwento. Pangalawa ay ang pamagat. So, kailangan ang pamagat ay may kaugnayan sa paksa ng kwento. Dapat makikita na yung pamagat is maglilid na siya mismo doon sa tema ng kwento. Although may mga akda talaga na may mga writers na nagsusulat ng akda nila na yung pamagat nila minsan ay may double meaning, sabihin na natin. Parang may connotation at denotation. Ito ay depende sa perception ng taong babasa ng kanyang akda. Ang pangatlo ay ang nilalaman. Siyempre, ito yung pinakabuod ng kwento. So, ang nilalaman niyan ay ang mga tauhan, tagpuan, galaw ng pangyayari. At sa galaw ng pangyayari, meron po tayong ang tawag nito? Meron tayong mga parts niyan sa galaw ng pangyayari. Una ay ang pangunahing pangyayari. So, sa simula, ano nga ba ang kaganapang nangyari sa umpisa pa lamang ng kwento? So, kailangan ilahad po natin dyan. Pero wag namang napaka-detalyado na mismong kinopya mo na kung ano yung nakasulat doon. Hindi po. Kung ano lang yung pinakamahalagang nangyari doon sa pangunahing pangyayari. Pangalawa ay ang pasidhi o pataas na pangyayari. So, ito ay mga pangyayaring nagbabadya ng isang tunggalian o di kaya ay pangyayaring nagbibigay ng mga hudyat sa susunod na mangyayaring kapanapanabik.
Next ay ang kasukdulan. So, ito ay mga tinatawag na climax sa English. Ito yung tinatawag nating pinakamagandang part ng isang kwento. So, ito ay ang pinakahihintay na kaganapan sa kwento at ang pinaka-inaabang-abangan ng mga mambabasa. O, diba? Kung, kunyari, namatay si bida dun sa pangunahin pa lang, ano kaya, mabubuhay pa kaya siya? Or meron kaya siyang paandar sa kasukdulan ng kwento. So, yan yung mga pinakaabangan talaga ng mga readers. Parang kapag ka nanonood din tayo ng mga pelikula, ganyan, or teleserye, yung kasukdulan, yung inaabangan din natin doon. Na pangyayari, yung pinakamagandang part ng kwento. Pang-apat ay ang kakalasan. So, dito binibigyan ng pansin ang mabigyang solusyon ang problema sa loob ng kwento. So, ito ay ang mga pangyayari na nagbibigay o naghahatid ng malapit na sa katapusan ang isang kwento. Diba? Kakalasan, parang kapag na-resolve na yung problem, ganyan, it will lead you to the idea kung ano ang pwedeng mangyari doon sa wakas ng kwento. So, number 5 ay ang wakas. Dito nawawakasan ang mga pangyayari sa kwento. Siyempre, wakas na nga eh. So, ito ay ang bahaging nagiiwan ng kakintalan o ng impresyon sa isipan ng mambabasa. So, dito rin natin matatagpuan ang pangunahing aral o mensahe ng kwento. Diba? Lahat naman sa ending is doon po natin nakikita or natututunan yung aral ng kwento. Ang susunod ay ang taglay na bisa. Pag sinabi nating taglay na bisa, syempre, matapos mabasa ang kwento, kailangang alamin kung anong pagbabago sa sarili mo mismo as a reader, ang iyong naramdaman. Ito ba ay may impact kung may mga positive impact or negative impact ito sa kwento ng taong bumasa. Yun dapat ang mga nakalagay diyan sa taglay na bisa. Kasi kung meron kayong mailalagay diyan, whether it's negative or positive, ibig sabihin, yung akda mismo ay talagang mayroong magandang daloy ng kwento. Kasi 'di ba, hindi ka naman maaapektuhan doon sa mga pangyayari or wala kang mailalagay sa taglay na bisa kung hindi ka nagandahan doon sa kwento. Next ay ang kamalayang panlipunan. So, ano ang nakikitang mga pangyayari sa kwento na may kinalaman sa lipunan? Kung may malaking maitutulong ba ito sa lipunan? O di kaya'y may akdang nagpapakita ng realidad sa lipunan gamit ang mga maikling kwento? Yes po. Sa kamalayang panlipunan, pwede nating ilagay dyan yung mga pangyayari sa akda na kung saan nangyayari din ito sa in real life situation ng ating lipunan ngayon. So, yan ang mga pwedeng ilagay ninyo dyan na pwedeng meron silang same problem doon sa maikling kwento na problema din na nai-encounter sa totoong buhay. So, yan yung mga pwede nating ilagay dyan. Next ay ang tsorya. So, sa tsorya, alamin ang tsoryang nakapaloob sa kwento. So, yung mga tsoryang nabanggit ko kanina, yun po yung dapat na mailagay natin kapag nagsusuri tayo ng isang maikling kwento. Dahil sa isang kwento or sa isang maikling kwento, maaaring ito ay iisa lamang na tsorya yung matatagpuan doon o di kaya higit pa sa isa. Yun nga sinabi ko sa inyo kanina, may mga manunulat na gumagamit ng marami at hindi lang iisa na tsorya sa kanilang akda. Siyempre, ano ang gamit nito? Upang mas mapaganda yung kanilang akdang sinusulat. So, next. So, iyon po ang kabuuan ng nilalaman ng ikapitong module. So, nawa ay marami na naman po tayong napulot na aral sa talakayang ito. At batid kong magkakaroon ito ng malaking tulong sa paggawa ninyo ng mga nakatakdang gawain sa ikapitong module. So, muli, maraming salamat sa pakikinig at magandang araw para sa ating lahat.